Tinapos na ng Department of Justice Panel of Prosecutors ang pagdinig sa mga reklamong inihain ng PNP-CIDG at mga kaanak ng mga nawawalang sabungero laban kina Atong Ang, Gretchen Barreto at 60 iba pa. Pag-aaralan ng panel ang lahat ng isinumiting dokumento bago maglabas ng desisyon kung ibabasura o isasampa sa korte ang mga reklamo. Si Margot Gonzalez magbabalita. Submitted for resolution na ang mga reklamong murder, kidnapping and serious illegal detention, tampering of passports, enforced disappearances at 3 iba pang reklamo laban kina Atong Ang, Gretchen Barreto at 60 iba pa kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero. Ito ay matapos sabihin ng mga complainant sa pagdinig nitong Martes na hindi na sila maghain ng tugon sa mga isinumiting counter affidavit o kontrasalaysay ng mga respondent. Mula sa 62 respondents, 56 ang nakapaghain ng kontrasalaysay, kasama dito ang pamilya Ang at Gretchen Barreto. Ayon kay Prosecutor Charlie Guhit, pag-aaralang mabuti ng panel of prosecutors ang lahat ng mga submission saka magpapalabas ng desisyon o resolusyon sa mga reklamo gaya ng kung ibabasura o iaakyat sa korte ang mga reklamo. The panel will try to resolve the case as soon as possible within the period provided by the rules. So right now, wala pang specific date when are we going to issue the resolution for this case. Because there are a lot of documents submitted. Sinabi ng abogado ni Atong Ang na walang credible evidence ang mga complainant para mahatulang guilty si Ang. The evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case with enough evidence to have a probable outcome of a guilty verdict. Sa counter affidavit ni Ang, humiling ito na maibalik sa PNP-CIDG ang mga reklamo para sa isang maayos na re-investigation para tuluyang malinis ang pangalan ni Ang. Pero ayon kay Guhit, Way forward is to resolve the case. So it's either dismissal ang case or for filing. If the case is dismissed, they can refile the same with the Department of Justice by submitting what are the documents lacking or testimonies of the witnesses that will be submitted in addition to the complaint. So ganun lang ang mangyayari. It's up to the complainants whether they will refer again the matter to the PNP or CIDG for the conduct of another investigation, assuming that the case will be dismissed. It would be absurd for the respondents when cases are dismissed to refer the matter for investigation. The complainants lang ang gagawa nun. It's not the respondent. ang whistleblower na si Julie Patinongan na kapwa-respondent sa mga reklamo, sinumpa ang salaysay at hindi counter affidavit ang isinumite. Naniniwala ito na hindi siya makakasuhan sa korte at kumpiyansa daw sila sa investigasyon ng Department of Justice. Alam naman natin talaga lahat kung sino ang mastermind dito. Alam naman nila na hindi naman ako basta-basta lulutang ng ganito. Within 16 years ako kay Mr. Atong Ang kung wala akong pinanghawakan. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang retrieval operation sa Taal Lake. Mula July 10 hanggang October 12, 2025, nakapagsagawa na ng 60 diving operations ang Philippine Coast Guard. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, halos umabot na sa 1,000 buto ang narecover kung saan mahigit 800 daw dito ay buto ng tao. Pero wala pa ng DNA results na maaring magamit na ebidensya sa pagdinig ng DOJ laban sa mga reklamo laban kina Atong Ang. Wala pa pong ebidensya sufficient to proceed. Hindi po fair statement to say na walang evidence totally. But again, for us to say kasi as of now that the evidence is sufficient na meron na talaga would be premature. And again, the department wants to make it clear that the assessment of the evidence will be based entirely on the panel of prosecutors. Okay, so unless they have issued a resolution, hindi po tayo pwede magsalita as of this moment. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.